Asher, paano daw na ipapasok ni Congressman Zaldico ang mga flood control projects sa panukalang budget? Ni ako, Bicol Party List Representative Eli Zaldico, ang dating chairperson ng House Appropriations Committee. Ito ang inihayag at nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Henry Alcantara, ang dating engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Isaan niya sa paraan na ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng naturang o ng mga proyekto sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget mula sa sanghay ng ehekutibo. Pangalawa ay sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago ito maipasa sa General Appropriations Act o GAA. At ang ikatlong paraan ay sa pamamagitan ng unprogrammed appropriations. Programmed appropriations. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isinalaysay ni Henry Alcantara na nagkakilala sila ni Congressman Zaldico noong September 2021. Dito anya napag-usapan nila ang plano umano ng kongresista na magbaba ng pondo papunta sa distrito ni Alcantara. Pagkalipas lang anya ng nasa isang buwan ay nagpasa na si Alcantara sa mambabatas ng listahan ng mga proyekto na may kaugnay sa flood control. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Isinalaysay din ni Alcantara ang porsyento o bahagi ng halaga na ibinibigay kay Congressman Zaldico mula sa mga ipinapasok nitong proyekto. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ay tumaas ng porsyento ng 25% po. Sinabi rin ng dating DPWH engineer ng pag-abot umano ng porsyento para kay Representative Zaldico sa bawat proyekto ay hindi isang bagsakan. May mga advance o paunang bigay pa na umaabot ng 10% ng halaga ng proyekto ang agad na ipinaaabot sa kongresista. Nanggagaling anya ang mga advance na ito mula sa mga kongresista o sa kontratista, ngunit hindi alam ng mga contractor kung para kanino ang naturang advance. Dinadalaan niya ang pera kay Alcantara at saka ito dadalhin ng dating opisyal sa tauhan ni Zaldico sa isang parking lot sa isang hotel sa Taguig City. Paminsan-minsan din anya ay dinadala ito sa mismong bahay ng mambabatas sa Pasig City. Ngunit sinabi rin ni Alcantara ng iba pang distrito na pinagbababaan umano ni Zaldico ng pondo. Kabilang dito ang mga proyekto sa Bulacan 2nd District, Tarlac 1st and 2nd District at Pampanga 3rd District mula sa 2023 hanggang 2024. Dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang District Engineering Office. Pinangalanan din ni Alcantara si Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana sa pagdinig ng Senado. Anya, noong 2022 ay humingi si Commissioner Lipana ng listahan ng mga flood control project sa Bulacan. Umaabot ng 1.4 billion pesos umano ang halaga ng mga proyekto na naipasok ng COA Commissioner mula 2023 hanggang 2025. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap lang. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpaang salaysay. Sa pagsisiyasat naman ni Senador Bam Aquino, ang mga impormasyong isiniwalat ni Alcantara ay kinumpirma ng tauhan nito na si Bryce Hernandez na naging Assistant Engineer ng DPWH Bulacan 1st District.
Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kino-corroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang na ilang tao na hindi niya nabanggit, pero hindi ko po masabi yun kasi po pakakasuhan din po ako ng libel. Mariing pinabulaanan naman ni sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ang mga pahayag ni dating DPWH Engineer Alcantara. Iginiit ni Senador Villanueva na handa siya na imbestigahan sa aligasyong ito. Wala rin anya siyang itinatago at bukas siya sa pagsisiyasat para sa katotohanan. It was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Binigyan diin naman ni Senador Estrada na hindi siya tutol sa isinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit tinutulan nito ang pahayag na ginawa ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Nilinaw naman ni Senador Pangilinan na walang personalan ang kanyang pahayag, wala rin siyang pinangalanan at humihingi rin ito ng pangunawa. Samantala, naglabas rin ng pahayag si dating Senador Bong Revilla kung saan itinanggi nito ang pahayag ni Alcantara laban sa kanya at walaan niya siyang kinalaman dito. Monica, ayon naman kay Congressman Zaldico ay mali at walang basihan ang mga aligasyon sa kanya mula sa Blue Ribbon Committee. Sa isang pahayag na inilabas ng kongresista, sinabi nito na magbibigay din siya ng tugon sa mga aligasyon sa kaukulang panahon at forum. Nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Huwebes, September 25. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.